At bilang pakikiisa, pasyalan natin ang mga makasaysayang simbahan sa Tanay Rizal na umuusbo ngayon bilang isang pilgrimage destination. Kasi ang ating simbahan ay mayaman sa kultura, mayaman sa history, mayaman sa kwentong bayan na maraming matututunan yung mga kababayan natin. And ang Tanay is one of the leading Lenten destination or pilgrimage destinations in the province of Rizal and the whole Calabarzon. Ang Regina Rica po ay isa din sa ating mga number 1 or top destination. And sa back naman po ng ating brochure, ang Regina Rica, so it has a 71-foot tall statue of the Lady of the Holy Rosary. So ito rin yung madalas pinupuntahan, Holy Week man or hindi, ng mga turista. For the Holy Week naman, Holy Week tourist arrivals namin last 2024, ay mayroon po kaming 2,778,825 kung saan number 1 ang Regina Rica. Nagkaroon po sila ng 1,234,543 tourist arrivals. Ang nasabing bilang patunay ng patuloy na pag-angat ng bayan ng Tanay bilang isa sa mga pinupuntahang lugar ng mga Pilipino. Sa maraming biyayang ibinigay ng Panginoon, ito lang yung way para maibalik sa Kanya yung pagmamahal. At Sister Irene Rafer sa mga nakapanayam ng Radyo Magazine sa aming pagbisita sa ilang simbahan sa Tanay at Regina Rosary Institute for Contemplation in Asia o Regina Rica. Ang kanilang mga kwento, kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Isa pa sa dinarayong simbahan sa Tanay Rizal ay ang Regina Rosary Institute for Contemplation in Asia o Regina Rica. Kumpara sa mga naunang simbahan na ating pinasyalan, ang Regina Rica ang pinakabago. Pero ayon sa Tanay Tourism Office, ay ito rin ang pinakadinayo ng mga turista noong nakaraang taon. Malawak na lugar na napaliligiran ng napakaraming mga puno, iba't ibang uri ng hayop, at napakalaking rebulto ng Birheng Maria ang sumalubong sa aming team nang pumasyal kami sa Regina Rica. Mapala din kaming nakakwentuhan ang isa sa mga Dominican sister ng Regina Rica, si Sister Irene Rafer. Aniya, taong 2009 nang itatag ang pilgrimage site na ito. Yung aming congregation, newly found yung congregation namin noong 2005. So dumadami kasi yung mga members ng mga lay mission partners. So nag-isip ang aming foundress na maghanap lang ng isang lugar, parang extension ng aming congregation, additional convents para sa mga sisters, para sa mga lay mission partners. Pero nung makita nila itong lugar, ayaw kasi ibenta na 2 hectares lang supposed to be. So, kailangan kukuhanin namin yung 13.5 hectares. So, lakas loob na nag-decide ang aming foundress na kukunin itong buong Regina Rica, itong lupa. Unaan niyang naipatayo ay ang rebulto ng Our Lady Queen of the Most Holy Rosary na may taas na 71 talampakan. Ang height ng Mama Mary is 71 feet. Yung kanyang mukha lang ay 5 feet, no? Nung nilagay siya doon, ganun kataas. Sa loob niya ay merong adoration chapel. Tinatawag namin yung sulud. Acronym yan, Sanctuary of Universal Love and Devotion. So, meron siyang adoration chapel sa loob. In-expose doon ang Blessed Sacrament na pwede magdasal ang mga tao pag pumapasok sila doon. So, pwede silang mag-stay ng few moments in silence, magdasal, pray, and adoration. Dahil dito, patuloy na dumarami ang mga bumibisita sa Regina Rica, kaya patuloy rin ang isinasagawa nilang development sa lugar. Siyempre, dumadami yung mga tao. Nagkakaroon kami ng mga misa noon. Nung una, ang misa dito ay ginaganap sa isang tent. Dito mismo sa lugar na ito, kung saan nakatayo itong ating chapel, merong isang tent noon. Pero nagkaroon ng bagyong basyang. So inilipad yung tent, pati yung altar table na kayang ilipad ng hangin. So for 1 year, nag-celebrate ng misa sa ilalim ng mga kakahuyan. Doon kasi maraming mahogany trees, doon nagsi-celebrate ng misa. Then nagsimula naman yung pagpapatayo nitong chapel. 2010, 2011, yung taon na yan.
Then, natapos itong chapel noong 2012. Hindi na-expect na dadami yung mga tao. Although, medyo malaki itong chapel natin. Ang capacity niya nga 800, no? 800 to 1,000. Hindi rin plinano na maging pilgrimage area. Pero eventually, yung mga nakakapunta dito, nagsimula sa mga members, lay mission partners, so nagugustuhan nila, nasishare sa mga kaibigan, kakilala. Doon nagsimula na dumami yung mga tao. Wala kaming advertisement noon. So word of mouth lang talaga. Yung mga nakakapunta dito, sinishare nila sa kanilang mga kaibigan, kakilala, mga pamilya. So bumabalik sila dito. Sa lawak na 13.5 hectares, kompleto ang Regina Rica sa pasilidad. Kabilang na ang mga kakailanganin ng isang mananampalataya sa kanyang pagninilay ngayong Kwaresma. Meron kami ditong columbary, of course, para sa mga gustong paghandaan, no, yung future. Meron kami ditong retreat house, tinatawag nating Regina Rica Retreat. Pwede kaming mag-accommodate, kaya mag-accommodate ng mga 150, ganyan. So, marami na rin dyang, nag-retreat, mga religious, mga priest, mga students, so, nag-retreat sila dyan. Madalas ay nag-fully book yung aming, back-to-back yung aming mga retreatants. Meron din kaming, nag-accommodate din kami ng mga family na gusto mag-staycation, mag-stay ng silence dito sa Regina Rica. Ngayong Semana Santa, gaya ng mga nagdaang taon ay inaasahan ng pamunuan ng Regina Rica na dodoble pa ang dagsa ng mga mananampalataya sa nasabing religious site. Taon-taon kasi na-expect natin na more or less 500,000 yan sa buong month na yan. For example, ngayon ang Holy Week ay papasok na April. Sa previous natin na ma-experience, umaabot ng mga 500,000. Kasi minsan sa isang araw sa Holy Week, may 50,000 yung mga tao na dumarating, mga pilgrim. So talagang punong-puno itong Regina Rica po. Pumipila ang mga tao, madalas yung gustong umakyat doon sa Mama Mary, makapasok doon sa sulod, napakahaba talaga ng pila. Malawak ang kailangang ihanda ng Regina Rica para sa paggunita ng mahal na araw. Kaya naging mahaba rin ang kanilang mga paghahanda. Maraming mga paghahanda. Unang-una syempre yung coordination sa mga LGU, coordination may mga volunteers kami. Marami kaming volunteers. Minsan umaabot ng 200 yung volunteers namin. Of course, marami din kami mga empleyado dito sa Regina Rica. Minsan may mga military, sa mga rescue team ng municipality ng Tanay, sa police, nagbibigay din sila ng tulong dito sa barangay, sa LGU. So sila yung tumutulong kasi especially sa traffic po, yung pagpasok dito sa amin, doon nagsisimula yung traffic. Meron din kami mga traffic dito sa loob, no? So sa labas at saka dito sa loob. Sa ilang taong paglilingkod ni Sister Irene sa Regina Rica, iba't ibang kwento at panalangin na ang kanyang narinig. I feel na humbled, no? Kasi for me personally, I am not worthy na maging part ng Regina Rica. Kasi syempre, every time parang blessing na marinig mo experiences ng mga tao. It's a very humbling experience na maging part kami ng buhay ng mga faithful ng mga tao. Kasi sinishare din nila yung mga experiences nila. Bakit sila pumupunta dito? Bakit sila pabalik-balik dito sa Regina Rica? Isa sa mga hindi malilimutang miracle story na naibahagi ng isang deboto kay Sister Irene ay ang kwento ng isang lola na humihiling na mabiyayaan na ng apo. Isang nakakatuwa, yung mga babae na humihingi ng anak, mag-asawa na humihingi ng baby. Kasi parang sa panahon ngayon, ang dami-daming nahihirapan na magkaroon ng anak. So one time may na-encounter ako na actually hindi mismo yung nanay, yung lola ng bata ang na-encounter ko kasi tuwang-tuwa siya, bumalik sila dito kasama niya na yung apo niya. Siya ang nagdasal. Siya talagang nag-wish, humiling kay Mama Mary na magkaroon ng anak yung kanyang anak. So magkaroon siya ng apo. And sabi niya, after 7 years ng paghihintay nila, nakarating sila dito sa Regina Rica. Pero 7 years na sila naghihintay. Pagpunta nila dito sa Regina Rica, sabi niya, after 1 year, answered prayer na sila. So nagkaanak na siya.
yung kanyang anak, nagkaroon na siya ng apo. Then nung time na pumunta siya, kasama niya pang isang anak na yun naman daw ang ipagdadasal niya na magkaroon din ng baby. So may mga ganon, bumabalik sila, dala na yung baby. Kaya marami mga bata, ang pangalan minsan Regina, Reginald, mga ganyan. Marami din daw ang nananalangin sa mahal na Birheng Maria para makapasa sa board exams. At isa pa yung marami din yung humihiling na makapasa sa board exams. Ang daming mga ganon, mga estudyante. At minsan, bumabalik din talaga sila para magpasalamat. Minsan, syempre sa dami ng tao, hindi na natin makikilala. Nasalapit sila, "Sister, salamat, pinagdasal mo ako na makapasa sa board exam." So bumabalik sila, professional na, license na, nakapasa na sila sa board exams. At sa mga petition boxes, yung mga prayers ng mga bata, ang dami nagdadasal para sa pamilya. Sa kapayapaan sa pamilya, health ng family, financial blessing sa family, manatiling buo yung family. At mababasa mo din minsan yung mga Thanksgiving nila na answered prayers sila sa ganun. So, yung mga ganong experiences, I always consider na miracle. At sabi ko nga, humbling experience na naging bahagi ang Regina Rica sa ganong experiences ng mga tao. Bukod sa pagiging saksi sa himala ng Panginoon sa buhay ng mga pilgrims sa Regina Rica, isa sa mga nakapagpapanatili kay Sister Irene sa paglilingkod ay ang walang hanggang pasasalamat sa Panginoon sa kabutihan nito sa kanyang buhay. Una-una, syempre, yung pagpapasalamat sa Panginoon. Kasi sa maraming biyayang ibinigay ng Panginoon, ito lang yung way para maibalik sa Kanya yung pagmamahal. At syempre, ang isa pa, yung inspiring experience namin, pag naririnig namin yung experiences ng mga tao, for me personally, pag naririnig ko yung mga sharing ng mga tao, nakakapagpalakas din yung sarili kong experience. Pero yun nga, number one, yung pagbabalik ng pagmamahal sa Panginoon dahil napakarami ng biyaya din na personally na ibinigay niya sa akin, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan na humihingi ng prayers, at sa pangkalahatan sa biyaya ng binigay niya talaga sa akin. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, dasal ni Sister Irene na huwag sanang mawala ang pag-asa sa ating mga puso na bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Ngayong taon kasi pinagdiriwang natin yung Jubilee year, no? And Year of Hope. Kaya nga, sa gate natin nakalagay, "Welcome, Pilgrims of Hope." So sa lahat ng mga pumupunta sa Regina Rica, sa lahat ng naging kabahagi ng Regina Rica, pinagdadasal natin na manatili yung pag-asa. Manatili yung pag-asa sa mga puso. Kasi syempre, pag nandyan yung pag-asa, magpapatuloy talaga tayo sa buhay. Kapag nawala na yung pag-asa, parang wala na. Manatili yung pag-asa sa puso ng bawat isa. And nakikita ko sa mga pilgrims na pumupunta, talagang I believe na nagkakaroon sila ng inspiration at pag-asa once na nakarating sila dito. Ano yun regalo rin ng Panginoon yun. Grace, regalo ng Panginoon yung pag-asa na nararamdaman natin sa ating mga puso. At yung mga kwento ng ibang tao, nakakapagbigay din sa atin ng pag-asa, di ba? Naapektuhan tayo ng mga inspiring stories ng ibang tao, so nakakapagbigay ng pag-asa sa atin. So yun yung prayers ko din sa lahat ng pumupunta. Natatouch ni Mama Mary yung mga buhay nila. So panatilihin yung pag-asa sa puso. Ang maaliwalas na hangin, mayabong na puno at hardin, huni ng mga ibon at iba pang hayop na maririnig at mararanasan sa Regina Rica ay patunay ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Itong Regina Rica po isang pilgrimage area, isang sacred space. So ang mga paalala lang namin, talagang hindi pwede yung naka-short na sobrang ikli. Kung naka-short sila dumating dito kasi hindi pa nila alam, meron kami mga balabal na binibigay para gawin nilang parang palda. As much as possible, ang pets, hindi pwedeng dalhin sa loob ng chapel or sa loob ng sulud. Bawal ang manigarilyo, no smoking. At syempre, ang isang naging problema natin dito, yung mga basura. Meron kami mga, mga signage, basura mo, iuwi mo. Pakiusap lang, iuwi din talaga yung mga basura. At wag namang itatapon din sa mga kalye sa daan. So talaga pong tulungan din kami na mag-segregate. Meron din kami mga areas na kung saan pwedeng ilagay yung mga segregate na basura. At saka meron din kaming mga lugar kung saan lang pwedeng kumain. Hindi pwedeng kung saan-saan lang. Kaya yun yung paalala namin sa mga darating, no? Mga pilgrims, sana lang po ay makasunod tayo. Yun lang naman yung mga maliliit na do's and don'ts namin dito sa loob ng Regina Rica. At saka syempre pagkatapos ng misa, decente yung kasuotan natin. Inaanyayahan namin
namin ang lahat ng mga faithful. Ang Regina Rica ay open para sa lahat na gusto mag-pilgrimage dito. Open po kami Wednesday to Sunday. Meron kaming misa pag Wednesday to Friday, 11 a.m. Then Saturday, we have 2 masses, 11 a.m. and 3:30 p.m. Pag Sunday, naging 4 na yung misa namin. Dati ay 2 lang dahil dumadami mga pilgrims. Naging 4 na. Meron tayong 9 o'clock, 11 a.m., 1:30 p.m. tsaka 3:30 p.m. kapag Sunday po yun.